Hapon na nga ng mga oras na to at dahil nga natulog kami ng tanghali, itong at kagigising lang namin. Pagkagising ko nga ay agad akong bumangon sa pagkakahiga pagkatapos naghilamos lang ako at nagpalit na ako ng damit at nag-ayos na rin ako ng sarili ko. Si Athena naman ay nagbibihis na rin sa kwarto niya. Umuwi siya ng tanghali galing school tas pinatulog ko agad siya kasi nga nagpa-schedule na kami sa dentist niya para nga sa palinis ng kanyang ipin. Habang inaantay ko nga si Athena na matapos magbihis, ito nga ipapasok ko muna itong mga sinampay ko dito sa labas para nga pag uwi namin ay titiklopin ko na lang. Kaming dalawa lang ni Athena ang pupunta sa dentist niya kasi nga si Daddy nung mga oras na to ay nag-aasikaso na rin ng sarili niya dahil papasok na siya sa trabaho. Ang oras ng schedule ni Athena sa dentist niya para sa palinis ng ngipin niya ay 4:30. Pero nung mga oras na to ay 4:20 na. Buti na lang talaga ay walking distance lang mula dito sa inupahan naming apartment yung dental clinic. Kaya kahit hindi kami masyadong magmadali ay okay lang kasi nga 5 minutes lang naman yung lalakarin namin mula dito sa inupahan naming apartment mula doon sa may dental clinic. Dito lang naman yan mga mami sa may tapat ng Kai Mall. Sa may Almar sa Barte, taas ng Baliwag na tabi ng Andox at 7-Eleven. Every 6 months ang palinis ni Athena sa ipin niya. Dapat talaga nung January pa ulit siya nagpalinis pero dahil inuna nga namin ang magbayad ng mga billing sa tuition ni Athena sa school, ngayong February pa nga lang siya ulit makakapagpalinis. At dapat din talaga mga first week ng February siya makakapagpa-schedule na pero dahil na busy si Athena sa school dahil kakagawa niya ng mga school projects tapos nagkaroon sila ng exam, etong at mga second week na kami ng February nagpa-sked. Pagdating namin dito ay meron pang unang nagpa-sked kay Athena pero sinuotan ko na siya ng hairnet pati na rin ng shurag bago nga pumasok sa loob. Maya-maya nga itinawag na siya ng dentist niya para nga siya na yung malinisan ng ipin. After ng ilang minutes ito nga natapos na at meron daw pinunas kay Athena na parang Colgate. Hindi ko alam kung para saan yun kasi hindi naman ako nagpapalinis ng ipin. Tama na kay Ma'am Shipanay nyo ang mumug-mumog. Charot! Nagpahinga lang kami saglit pagkatapos nagbayad na din kami and pagkatapos naming magbayad, tumawid kami dito sa Kai Mall kasi meron din pinapabili sa amin si Daddy. Habang papasok nga kami dito sa loob ng Kai Mall, may nakita si Athena ditong poster sa labas na parang merong audition para nga sa singing contest ata yun. Gusto sana ni Athena mag-try, ang problema 18 years old pataas lang. Ang nakakatawa dito kay Athena mga mamis, mahinhin siya, mahina yung boses niya, hindi siya nagmana sa akin pero hindi mahiyain si Athena. Gustong gusto niya sumali sa mga ganyang competition. Pero dahil wala pa siyang 18 years old, ay hindi siya makakapag-audition doon. Pagpasok nga namin dito sa Kai Mall, wala yung inuutos sa amin ni Daddy. Kaya yung binigay ni Dadding pera na dapat pambili doon sa inuutos niya, pinambili na nga lang ni Athena ng Coke pati na rin ng Reno palaman sa tinapay pag uwi namin sa bahay. At dahil 30 minutes pa nga bago kumain si Athena, hindi muna siya nag-aya na umuwi kami. Inaya niya muna ako na mag-ikot-ikot dito sa taas ng Kai Mall. May nakita siya doon na arkilahan ng scooter, electric scooter ata yon, pero sabi ko sa kanya next time na lang kasi sakto na lang yung dala naming pera at meron pa kaming bibilhin sa baba. Pagtapos nga namin mag-ikot sa taas, mababa na ulit kami dito sa may baba ng Kai Mall at tumambay kami dito sa food court. At habang nakatambay nga kami dito, nag-aantay kami ng oras na matapos para nga pwede na kumain si Athena. Ito nga't nagpabili siya sa akin ng fried noodles. Sinasar-asar ko pa nga siya dyan, sabi ko wala pang 30 minutes. Pero nasa 40 minutes naman na, kaya ayan pinayagan ko na siyang kumain. Paborito niyang fried noodles mga mamis. Hindi siya kumakain ng toge kapag nagluluto ako, pero gusto niya yung toge kapag nasa fried noodles. Siguro dahil meron ng sauce, kaya nagugustuhan niya ng kumain ng toge tapos meron pang kasamang noodles. Ang tagal na rin simula nung huli siya kumain itong fried noodles, hindi ko na matandaan kung anong buwan yon or taon na ata. Tapos ngayon na lang ulit siya nagpabili dahil nakita nga niya na meron. After naman niya kumain, inaya ko na siya, sabi ko nga ay uwi na kami para makapag-asikaso na rin ako sa bahay. Pag uwi naman namin dito sa bahay, mag-aasikaso naman ako ng uulamin namin para bukas. Dahil nga mga alas 6 na nung oras na to ay hindi na si Athena nakakain kasi nga nagpabili na siya ng fried noodles. Tapos meron pa siyang Reno na ipapalaman niya sa tinapay mamaya kaya hindi na siya kakain ng kanin. So itong ulam na lulutuin ko ay para nga sa ulam namin bukas. Ngayon ko na siya lulutuin para nga bukas ay iinitin ko na lang. Ilalagay ko na lang to sa ref kapag tapos ko siyang lutuin. Dapat talaga iihaw ko yung mga talong pero alam niyo naman mga mamis na walang ihawan ng Ma'am Shipanay nyo at wala rin kaming kala na pwedeng pag-ihawan sana sa apoy kaya naman inilaga ko na nga lang. At habang inaantay ko nga na malaga yung mga talong, ito nga taayusin ko muna dito sa lamesa. Ibinaba ko muna yung kala na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha ng kuya ko. Tas hanggang ngayon hindi ko pa rin nasosole yung mga Pyrex ng mami ni Daddy. At kung napansin nyo nga kanina mga mami, sa simula na itong vlog ko na to, ay napansin nyo na maraming kalat sa likod ko. Hindi kasi nakapaglinis ng 3 araw ang Ma'am Shipanay nyo dahil nalaglag sa hagdan ang Ma'am Shipanay nyo.
Sa totoo lang mga mamis, nung mga oras na to, medyo hirap pa rin talaga akong kumilos kasi ang napuruhan sa akin ay yung kanang katawan ko. Patawa-tawa lang ako ngayon mga mamis, pero nung unang araw na nalaglag ako sa hagdan, sobra talaga akong nag-alala para sa sarili ko dahil natakot ako. Hindi ko alam kung mayroon bang tinamaan sa loob ng katawan ko, lalong-lalo na yung tubo ko. Naka-timelapse nga lang tong vlog ko na to mga mamis, pero bawat kilos ko dito ay iniinda ko pa rin yung sakit ng likod ko, pati na rin ang balakang ko. Napilitan na lang talaga akong kumilos ngayong araw kasi nga naudlot yung pagpapalinis ni Athena ng ipin at kailangan ko na talagang gawin yun ngayon. At nung time nga na yun mga mamis, hindi lang kami ni Daddy ang sobrang nag-alala. Hindi na namin din sinabi kay Athena kasi nga baka matakot siya na baka isipin niya kung ano na naman mangyari sa akin, baka ma-hospital na naman ako. Pero yung mga naakilala sa akin, nalaman nila nga na nalaglag ako sa hagdan at sobrang natakot silang unang-una nilang tinanong sa akin kung tumama daw ba yung kaliwang katawan ko na may tubo. Pero nung araw na nalaglag ako sa hagdan mga mamis, kahit sobrang bilis nung pangyayari na yun, nagawa ko pa rin na kabigin yung katawan ko pa kanan para nga hindi tumama yung kaliwang katawan ko sa mga steps ng hagdan. Kaya ang nabugbog sa akin ay yung kanang katawan ko. At ito yung mga naging galos, pasa, tapos namaga akong katawan nung after kong mahulog sa hagdan. Kung titingnan nyo nga ay mukha lang naman talagang mild, pero dahil nga hindi naman okay yung katawan ko or hindi normal, sobrang sakit niyan talaga para sa akin. So anyway, ilang araw din naman na yun mga mamis, naka-recover na ako, wala na rin yung mga pasa, yung sugat na lang dito sa braso ko, pero magaling na din naman na. Nag-iingat naman talaga ako tuwing bababa ako ng hagdan, pero ngayon titriplihin ko na yung pagbaba ko. Kung dati mas mabagal, ngayon mas lalo ko pang babagalan. Heto, natatapos na ako magluto ng ulamin namin para bukas. Iinit ko na lang to bukas. Piprituhin ko siya pero hindi ko nalalagyan ng mantika para hindi sobrang oily. Ang tawag dyan, tortang talong na meron giniling na manok. Dapat talaga giniling na baboy. Pero dahil hindi kami kumakain nun at bawal sa akin, hindi yun yung inilagay ko. Mas pinili ko yung manok. At dahil hindi na naman ako nakapaghilamos mga mamis dahil nga sa gawa ng pagkakalaglag ko sa hagdan, ito nga tinubuan na naman ako ng mga tigyawat. Sabi ko naman sa inyo, kapag hindi ako naghihilamos gamit tong sabon na to, talagang tinitigyawat ako at hindi lang malilit kung hindi malalaki na akala mo ay bukol na. Kakasimula ko pa lang naman pa sana ulit maghilamos simula nga nung tinigyawat ako dahil nagpa-Brazilian ako, naapektuhan yung mukha ko sa gamot ng Brazilian. Ngayon kailangan ko na naman maghabol ng todo hilamos sa araw-araw para mawala na ulit agad yung tigyawat ko na yan. Pagtapos ko maghilamos, iniisip ko kung titiklupin ko pa ba itong mga short na to, pero sabi ko bukas na lang kasi nanakit na naman yung aking balakang. Pero bukas kasi meron pa ring gala ang mamshi panay nyo, o diba hindi nadala, nalaglag na lang sa hagdan, may gala pa din. Okay naman na ako mga mamis, kaya kayang-kaya ko nang gumala kinabukasan. At ito na nga yung kinabukasan. Pagkagising ko, naghapat lang ako, hindi na ako naligo. Kasi alam nyo naman, ayoko talaga nung naliligo. Charot! May kipagkita kasi kami ni Athena sa ninang niya na friend ni Daddy. Matagal na talaga kami nagpaplano na magkita no, nakasama nga si Athena. Kasi huli niya talagang nakita si Athena ay 5 years old. Ngayon 10 years old na si Athena, ngayon niya palang ulit makikita. Pero alam niyo mga mamis, kahit hindi niya nakikita si Athena palagi or taon-taon, hindi talaga yun pumapalya sa pagbibigay ng regalo kay Athena tuwing Pasko. Minsan nga kahit hindi Pasko ay nagbibigay siya. Actually, lahat ng ninang at ninong ni Athena sa side ni Daddy or mga friend ni Daddy, talagang hindi talaga uma-absent yan sa pagbibigay ng pamasko lagi kay Athena kahit hindi pa nila nakikita si Athena. Nag-UB nga kami ni Athena para hindi kami mahirapan sa pag-commute dahil dito nga ang usapan namin na pagkikita sa may SM North. Nauna nga kaming dumating dito sa SM North at mas okay sa akin yun mga mamis kasi ayoko ka nang merong nag-aantay sa amin at ayoko talaga nung nakakaabala kami. Hindi rin naman kasi nakakainip kung kami yung mag-aantay dahil nandito naman kami sa loob ng mall at pwede kaming mag-ikot-ikot. Ako din kasi ang nagsabi sa friend ni Daddy na sasabihin ko na lang sa kanya kapag malapit na kami dito para nga magsimula na rin siyang bumiyahe dahil siya nga ay mas malapit dito. After nga ng ilang minutes, at nakita na kami ng ninang ni Athena. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung mukha niya mga mamis kasi hindi ako nagpaalam sa kanya na magbe-vlog ako at syempre para na rin sa privacy niya. At alam niyo ba mga mamis, yung mga kaibigan ni Daddy na babae, mga dati niya kasing katrabaho yon, mga singer niya kasi dati yon. At ipagyayabang ko sa inyo mga mamis, lahat ng kaibigan ni Daddy na babae ay magaganda talaga. Ito nga ang kamit namin ngayon ni Athena na ninang niya, masasabi ko talaga na meron tong kamukhang artista pero syempre di ko na sasabihin sa inyo. At saka itong ninang niya na to, isa din talaga to sa mga nag-alala at tumulong nung nalaman na may sakit ako. Pangalawang beses pa lang din namin ngayon na mag-meet. Pero nakakatuwa mga mamis kasi si Daddy yung kaibigan niya pero tinuturing na din niya akong kaibigan.
Eto nga't binigay niya na kay Athena yung regalo niya. Nung Pasko pa talaga to, pero hindi nga namin nakuha. Meron din siyang gift sa akin at hindi rin talaga mapalya na magbigay siya sa akin ng gift. Nahiya nga eh. Tapos nag-ikot-ikot pala kami sa mall, inabot na kami ng closing. Hindi ko na nga na-videohan yung ibang ganap at ito pa uwi na nga kami ni Athena.